Ni Girly Gualberto Swan. Can't find your heart. Ang kalampusan sa atong kinabuhi, mubukad o mukupos, base sa sukod sa atong kaisog. Osbon ko, ang kalampusan sa atong kinabuhi, mubukad o mukupos, base sa sukod sa atong kaisog. Just call me angel of the morning, angel. DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, kumusta? May hapon, karong adlaw nga Lunes, Marso 17, no? O anniversary ni sa kamatayon ni Ramon Magsaysay, kanhi presidente sa nasod sa Pilipinas, human nga siya na-crash sa usa ka aeroplano Mount Manunggal dito sa Bukirang nga bahin sa Cebu 1957 kun nawa kumasayo nanang mga panahon na taod-taod na nga panahon ug nabantog ko kadto usa kadto ka modelo nga presidente sa Pilipinas. Dito siya kawatan ingon pa sa mga nakasaksi sa administration ni kanhi presidente sa nasod si Ramon Magsaysay. Maayong hapon sa tanan, ilabi na sa atong mga suki mga nagatang nagpaabot nining atong karong nga programa. 3 to 4 kini nga programa ng inyong babati Lunes, Miyerkules o Biyernes. Dili ni kada adlaw, so paimudsi ang panahon sa pagduso sa inyong mga pangutana, no? O bisag unsa nga mga pangutana, total magsaba man mi nga di na mo kayang inyong mga pangutana, no? O man nga mo ang pasaligan ta mo nga bisag unsa nga pangutana o sa susa magbahin magsaba sad may di na mo gyud makaya ang inyong mga pangutana, ha? O kini may kalabutan na sa mga pangutana sa mga butang legal di nga panangkamutan sa Nuda Veritas program nga mapasabot kini ngadto sa atong mga tigpaminaw. Ilabi na sa atong mga kahigalaan nga naa magpuyo sa mga kadaplinan sa probinsya. Nga halayo sila sa mga balita, halayo sila sa mga bag-o nga mga kalambuan diha mismo sa kadaplinan og sa nasod sa Pilipinas. So niya kining programang Nuda Veritas anda magserbisyo og moalaga di kaninyo. Okay? Og para sa kasiuran sa tanan na atay YouTube channel, no? Ang ato ang Nuda Veritas program og sayon kay kini ninyo nga matultulan pinagi lang sa pag-type ning mosunod paminawan ninyo bayo og sundan ninyo Nuda Veritas CDO. Ako balik ko, no? Inyong masusi pinagi sa YouTube ang ato nga programa. Pinaagi lang sa pag-type ning mosunod Nuda Veritas CDO.
Okay, pagtuplok ninyo diha, to ang manglugwa na, mangulpot na to nga gipang-post ni Markan nga programa na to sa Nuda Veritas. Diha magpili mo. Pero take note nga taas ni siya because the whole program sa Nuda Veritas mo ay among gipost na to diha. So taas-taas ni, gahinang yun ninyo ni oras, dili putol-putulon para masabtan ninyo ang kinitibukan na to kapag pasabot dugtong sa mga pautan ng ginuso sa programa Nuda Veritas. Paghuman ninyo og paminaw sa programa diha mismo pag review diha sa YouTube, paki-subscribe lang kung ganahan mo, kay kung ganahan mo ganahan po ko, no? O di mo ganahan, okay lang di man may mahay, di man may mangindahay nga panggabaan mo diha, dili oy taka lang mo istorya butang butang-butang man lang nga istorya kamo ra may gahimo-himo na. So inyong kagustuhan lamang, ha? Sige. Ang atong contact number 0917-704-3210. Now, ngadto sa atong mga kahigalaan, no, nga nakapadala og pangutana sa 0917-704-3210 ug wa panalitan nako mabasa, padumdumi ko kay ako o kayon. Kung panalitan na apang kopya sa inyong mga pautana, i-resend ka na, paingon diri sa atoa sa 0917-704-3210 para atong mabasa. Okay? Wa pa nailabot diri sa Facebook. Sa Facebook na ay mga pipila ka mga pautana atong nadawat. So, sugdan tani o utingkay o ato ning hisgutan pinagi din sa ato nga tulumanon. Ang unang pauta na gikan ni kang kajot, ako tanaw ng pangalan, gikan ni Melbourne Atoro Dumagpe. Okay, Mr. Dumagpe, may hapon ni mo diha, kajot lang ha. Nuda Veritas, Sir Frank, pila di ay kabulan ay formal na ma-transfer ang pangalan nimo sa titulo sa yuta nga imong napalit kanang hingpit nga ikaw na ang tag-iya sa yuta. Base sa akong eksperyensya, kini magagad ni sa paspas nga proseso dito napitas Manila kay ang proseso ni dito sa Manila. So kay bawo ka may nangani karon kay computerized na nanasulod sa usa ka desk ang mao nga mga record sa mga titulo sa yuta. Kaniadto mano-mano to, no, pang-ukayon pa ang mga karaang record sa yuta, gikan kinsa pagpaingon sa kinsa ingon na pag-transfer taas-taas nga proseso. Sa akong eksperyensya mura og bebe mga less than 2 months. Oo, siguro na to mga panahon na mura og relax pa kay sila or inunta na timingan nga kinibang daghan baka ang galihok ingon na kay tibok man ni Pilipinas, di man lang ingon nga Cagayan de Oro, so magdasok yung tanan, magdasok ang tanan. Now kung ma-approve na ang titulo sa yuta, ubos sa imong pangalan, ipadala na din sa regional office, sa Register of Deeds or sa City Register of Deeds or sa Provincial Register of Deeds, magagad sa imuha nga kahimtang sa yuta ag-asa na himutang. Pag abot na dinhi, mo signal man ang opisina sa Land Registration Authority nga maoy mother agency sa mga sa Register of Deeds ditong dapita sa Manila. Pag approve na ana, dinhi na dayon ang final nga proseso, dinhi i-print tuan na dayon ang inyong pangalan bag-o na dayon niya. Papirmahan din ka na sa head of office, ay pa ma-release ka na maong titulo sa iyo ubos sa imong pangalan. Naipanahon nga langan gyud kayo. No, naipanahon nga langan gyud kayo. Siguro ang proper recording nini filing sa mga gatanawon magod nga dili magkakasinayop atong timanan nga kinitibok na sud sa Pilipinas.
kung kadako ang dako bi ang area, no, mabuang ng mga neta og naatay 1 hectare diha pagpabalhin sa titulo sa yuta. So daghang mga kuskus balungo silbi. Pero kung maayo lang, no, kanabang gipanagyan lang sa usa, one possessor lang, dili magpasa-pasa nga ang original nga tagiya si Juan. Nya gibaligya ni Pedro. Unya si Pedro pagkapalit gibaligya ni Terso. Unya si Terso wa siya kanahi sa mao nga yuta gibaligya ni Maria. Unya si Maria iya pong gibaligya ngadto sa lain nga investor. Pasa-pasa. So grabe ang recording na pag-transfer sa luna sa yuta. So malangan lang ang gyud pod. Walay standard nga time or timeline sa pag-finalize sa titulo sa yuta kung doon na mo'y gi-file diha mismo sa Register of Deeds. Malangan lang labi ang uban ko diha magakalangan. Pero kung simple inuta from one owner, transferor ngadto mismo sa buyer, no? Away problema gikan sa original nga owner. Kay dali ra kayo si mo sus may abi na tong mag-trace pata. So dali gyud lugar na. Ha? Sige. This is an answer to the question made by Mr. Melbourne Aturo Dumagpi. Pauta nagikan ni Rodney Rock'n'Rolla, Sir Frank, everyday nako everyday nako gakabasa sa balita ning Solicitor General kalabot sa isyu sa Duterte ug ICC. Unsa di ay trabaho nila ani? Ang opisina sa Solicitor General may monobag sa kasong gisumbong sa gobyerno, batok sa gobyerno, panalitam na kay sumbong kining ang mga respondents ang gobyerno, no? So ang gobyerno magpalaban sa Solicitor General og sila nay magatubag sa mga inunta summon, order or motion nga gipakana og gikan mismo sa atong hukmanan, most likely sa Supreme Court. Sila mo'y magalaban lugar sa atong gobyerno. Ang atong gobyerno represented by the President et al. Sila man silbi gyud, no? Pero naaman ta unay man ta kaugaling abogado ug mao kanang opisina sa Solicitor General's Office. Okay? Daghan na sila mga personnel, daghan na kay sila excuse me, mga representante sa Solgen. Kaya at the same time mahimo man na sila nga representante sa ubang korte sa nasud sa Pilipinas. So i-deploy ka, ipatubag ka, okay, dili man lang mag-focus dito sa kining order gikan mismo sa Supreme Court na may panahon nga ikaw ipa-appear sa RTC, ilabi na kanang mga balaod kabahin sa adoption sa ato nga mga kabataan o daghan pang uban. So sila mag-representar na nga kaso diya mismo sa korte tibok nasod sa Pilipinas. Okay, si Rodney Rock'n'Rolla, ayop na kuha ni mo to, na sabtan na mo to. Pero kining imong giingon nimo, General Solicitor General kalabot sa isyu sa Duterte ug ICC. Oo. Di magyud lugar ang ICC kung nag-refer ka panalitan sa trabaho sa Solgen o ICC, layo ra gyud kay na. Kaya ang jurisdiction sa Solgen nasud man lang sa Pilipinas. Unless kung gikinahanglan gyud nga in some other very remote nga mga cases, sugoon siya sa presidente sa nasod to represent the country, to protect the interest of the country at the same time. Gumikan siguro kay ang nasod sa Pilipinas adunay gitubag nga kaso ditong dapita sa gawas. So most likely ang masugo nana nga ihatod mag-appear dito
ang abogado sa nasud sa Pilipinas nga mao ang Solicitor General's Office. Ang Solgen karon mao si Minardo Guevara. Si Minardo Guevara was the Secretary of Justice during the administration of Presidente Digong. Oo. Unya kini siya tao daan ni Noynoy Aquino, pero butan man og tarong kini nga tao kining gi-retain siya kang Presidente Digong at the time. Primero acting pa nga nito niya dayon human full pledge na gid siya nga DOJ secretary gumikan sa maay niya nga performance karon more ni siya ang usa sa mga kabilin ni Presidente Digong nga gi-retain pod ang iya nga serbisyo ubos sa atong present administration lamang gibalhin siya sa opisina sa Solgen or Solicitor General. Alright, sige, salamat kayo ha. Okay, gikan ni Tristan Wyatt Vigulay, may hapon na Ultra Frank, may hapon sab. Throwback ni John Macas. Adyota ha. Nuda Veritas. Sir Frank, the handsome guy. Oh, lain siya ha. Dili mailhan nga talo-talo ba? Oo. Siya duna ba'y kamatuoran nga kung sige kuno kag pakighilawas. Oy, na, wako'y labot na oy. O sa imong asawa or uyab kay makapanipis ni sa buhok or manlarag. Murag layo raman na. O siguro istorya lang na siya nga binutbot ba. More on sa scientific man siguro or sa baniha dunay primero hereditary magyud ang kasagaran, no? O pero sige kang jerjer si imong asawa nga maupaw gawa siguro og imong asawa nga pang hawid sa buhok at the same time na malarutan kag yun namo nang maupaw. Kay gasalig mas John kay taas og buhok sa ato pa wa ka na ana. Ha? Basig maluyak ka na John. Oy, ikaw bigingon, ngay mong edad more than 40. O, di ba? Kumbati gyapon John. Kumbati gyapon. Pa, istorya raman na. O, istorya. O, taas magbuhok ni mo. Di ba? Gapusa o kanang lastiko ang imong buhok aron di malarot. Sige. Adutang ha. Okay, kadto si John Macas yung pangutana. Suro ni Libs, ingon Sir Frank, wala by limit pagkuha og affidavit of loss if 3 times na nawala ang driver's license kay akong kauban sa buhat 3 times na nawala iyahang lisensya. Affidavit of loss, wala limit. Tinuod pa ng lintana. Ikaduha, ikaw biyay alakan sisigi kang himo-himo na ng affidavit of loss nga magbayad ka ra ba? Oo, wala limit. Wala limit kay ang presumption na kung affidavit notarized sa to pang tanan nimong gisulti dito nga makatulon na nga bisis nga ikaw nawadaan ka o lisensya, tinuod yun na, kay ilabi na kay notarized na, public document na, o angay respetahan na sa LTO. May tugod na ng affidavit of loss. Kay lisensya man ka ni. Gawas lugar o lisensya ni sa pagpamaligyan na to diha sa sidewalk na lain po na. Pero kung panalitan abot nimong ipasabot, lisensya sa pagdrive, na walay undang. Ayaw po kada adlaw kay matingala masad ang notarized na nga. Uy, ganahan kay kunining kada adlaw kay sige ta makasapi nini. Diba? Pero dalang katingala nga kadaghag bagi kay ning tawhan na sige mawad ag lisensya. Oh. Diba?
So extra careful po ta sa mga document or mga butang. Ang lisensya karon 10 years, nasa 5 years. Okay, laagan nga angkol. Sir Frank, please enlighten me. Kaya ba sa US, especially President Trump, nga kaya niya ipapauli si Digong sa Pinas sa usalang niya ka mando dili sab? Okay, si Trump must also respect the judicial system. Ilabi na ang ICC, no? Kung maglabot-labot siya, that's beyond already his duty as the president of the Republic of US, no? Presidente sa US. Kay kita god na amantay gitawag natog separation of powers. Ang ICC should belong under this sa judiciary or judicial system, o kini namugna resulta sa usa ka treaty or kasabutan katong gitawag nato Rome Statute. So ego na dili makapangilabot, pero influence gyapon siya nga pwede nga paminaw pod sa ICC. Pwede nga paminaw sa ICC. Tungod kay US President ba siya, no? Magbagutbot na panalitan, mag-issue ng public statement, observation sa proseso din napita sa ICC na anay impact. Doon na impact. So, kung panalitan magtagaw-taw si Donald Trump adverse sa ICC, ang ICC sa susamag bahin, magahinuktok yun. Mahinuktokan na nila. Pero kaambot ni mong ipasabot nga whether or not si Trump doon na ba authority to issue order may tungod sa mga bulaton sa ICC, wala. Wala. Insulated na siya from any political influence coming from our great leaders in the world. Vladimir Putin, kana sila, Xi Jinping, mga maing laki ni sila part tungod sa kadako sa nasod nga ilang representahan. Doon ay fake news, gato ko fake news, nga nabasahan ako nga si Vladimir Putin sa Russia, dili ko no makig-negotiate kabahin sa negotiation sa kalinaw sa Ukraine o sa ang kontra sabay kontra sa Ukraine, Russia ba? Bidat asit me na kunuhay statement si kining Vladimir Putin nga di siya makig-negotiate peacefully unless kuno kung hatagan o pagtagad o i-release si Presidente Digong. Sa kung tanaw, purely narration malagod to, dili ta maka-double check. So probably kadto nga nabasahan ako fake news to, no? May akong pagtanaw. Sige lang, ato lang pabuton kay ako nagtuo ko part nga ang kaimtang ni Presidente Digong dito ilabi na kuniskutan ang panglawas. Diferensya ba gyud edad ug 80, diferensya gyud oy. Di ba? Unya September pa mag-hearing. Noon sa man kalibutan na oy. So doon ay dako nga puruhan nga basin og buhian si i-release lugar si Presidente Digong. Kana tagna nato. May tagmanalagna gyud na di man ta manalagna. Unsa man po nila dito? Magastuhan sila. Okay, follow up sa akong pangutana, sir, matod pa ni Soroy ni Libs. Sir Frank, ang sa LTO di ko kasab-an nga 3 times na nawala iyang lisensya. Unlimited ba ang ilang pag-issue sa nawala na lisensya? Kung ako ay mag-handle, ako ay releasing officer sa lisensya. Kung ako lang, no?
magbagot-bot gyud ko, may mayan tagyog ka nga sa imong pagadanghag. Sa imong pagadanghag. Aya pa nako i-release kay katulo na god, no? Unless dito sa affidavit gisulti nimo nga satisfactory gyud lugar, no, nga nalunod ay mong gisakyan na niya pag kanang nalunod sa dagat, no, niya dito imo giasoy nga brief line na habilin imo paglangoy-langoy although nabuhi ka o niya dili na ma-recover ang tanan nimo mga papilis dito sa pitaka kay pitaka nawala na kana valid. Pero kung panalitan nawala imong lisensya dito sa buwangan, unya dito sa imong affidavit nag-ingon nga gatuo ko nga natong Domingoha samtang dito ko sa bulangan sa Igpit, samtang nagsinggit-singgit ako og biya takulahaw lamang kay napildi man ko paghikap sa ako likod nga giluklok na kong pitaka, nawala na ang pitaka nga doon na rabatoy lisensya nako sa pag-drive. Kana gyud makasab-an ta gyud kanana giuna gini mo nang bulangan, no. So ingon na ang magakitabo. Okay. Ibor Hamot, minaw ko diri bunbun, sir. Sige. Salamat kayo Mr. Ibor, no. Jud lang ha kay basin dunay pangutana. Ang ato nga pwede masudlan ninyo sa pangutana 0917-704-3210. Kadyot lang ha. Kay arong nga mo luksuta sa uban na to hiskutanan dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Okay, no na mo'y follow up nga pangutana, tagaan ta mo og chance. Si John ang iyaha kay murag ako'y gabitikon niya sa iyang pangutana nga manipis kuno ang buhok kay sobra kuno og ka-jerjer sa asawa og uyab. Ay rata. Ikaw ha John, bugoy-bugoy kay John ha. Jud pa pala derita. Sige, watan ako dugan yung mga pangutana. In the meantime, magahiskot kita o dili hisgot, kundi gusto ko lang i-tuki din part. Kini may tungod sa warrant of arrest. May no, balaod magyapon ang very recent nga maisip na to nga paggamit sa warrant of arrest mao ang warrant nga pagdakop ni Digong ang atong kanhi presidente sa nasod. Ang pangutana, kinanglan ba nga at the time of the arrest atong pakitaan na to siya sa warrant of arrest. Amo nang pangutana kay kining mahimo man nga ma-technical ka na kami ingon nga walay warrant. Now, sa rules of court nga mo'y gabayan sa sumbanan sa pag-issue og warrant of arrest. Ang gibutang de at the time of the arrest. So mahimo nga sa di pa ka nako pusasan, ipakita nako ang imuhang warrant. Or gipusasan ka na unya ang gipusasan ka na, gipaybaw ka nga naay warrant pero tuwa pa sa akong kauban. Pwede ba na? Kaysa ako nga mo'y nagpusas, napakyas ko sa pagsugilon ngadto ni Pedro kay ako'y arresting officer. Nag-ingon ko nga naay warrant of arrest nimo, dakpon ta ka pusasan. Okay. Unya moingon unya si Pedro nga asa man ang warrant. Di ba? So kinahanglan nga kung ikaw mao'y nag-ingon nga ikay magpusas kay naay warrant gipaybaw nimo si Pedro,
kinahanglan ang warrant of arrest must be available to satisfy and to meet the requirements under the law or under our constitution part. So naagi na siguro na lukluk sa bulsa sa akong kauban. Unya ako'y nagpasabot nimo, gipusasan te ka. Basta at the time of the arrest na Oo. So mo nang balantayon noon po. Ba? O mo nang atong timanan. Diferensya ang sitwasyon. Kung panalitan gaingon ko nga dunay warrant nimo. O murag maingon din itong usa sa mga dumadakop. Kadyot lang ha, ang warrant murag to ato sa banamo to na butang. Pero kadumdum ko sir, nga ikaw gyud na ay warrant, dakpunte ka. Pwede na. Maglisod, no? Why? Because at the time of the arrest, you cannot secure or produce the warrant of arrest. Because the warrant must be present at the time of the arrest. Dabi kami ingon ka mga, kinsa ba ka to'y gakuan? Ha? Gibasa-basa man to gahapon ni Pedro o ni Juan. Mura giluklok man to sa drawer dito sa mga opisina. Sure ko sir, tuwa dito. Pwede na. Natural dili. Because the requirement ubo sa atong rules of court in the issuance of the search warrant must be at the time of the arrest. Na agina siya. No. Bahala na kung saan na nila pag tuyok-tuyok na ng pag may tungod sa warrant kay nahimo man ang away og lantugi sa pagkakaroon part na si Digong arrest gawa ko na warrant. Nag-ingon pod si Ture. Unsa man kuno story taga Davao mo kuno di ay ni, taga Talumo. Bago pa ko na kay Bao, no? Sa ako lang tanaw no, at the time of the arrest, walay papel nga nabitbit kang Ture. Siguro naluklok to sa ayahang sakop nga to sa likod. Unya, it must be original. Now, kinsa may mag-issue sa warrant? Ang korte. Di ba ang prosecutor maka-issue sa warrant? Dili. Ang prosecutor must only determine whether there is a probable cause that the accused subject for investigation has committed a crime and he is probably guilty thereof. Meaning, i-establish gyud nga dunay probable cause nga kinigid siya mausas maugid nanalgar, no? Sa to pa ikaw maoy na ikaw nga fiscal or prosecutor, ikaw na mismo ang naka-asserter sa imong kagalingon nga nakabuhat gyud siya. Anso unsa may buhaton nimo? Can you issue the warrant? Imo dayon kanang i-file dito sa korte so that ang judge mo issue og warrant of arrest. No. Si Digong ang ihang warrant gikas gawas. So ang presumption na to, they were able to satisfy all the requirements in the issuance of the warrant kay ICC man gikan, korte magyapon. Pero ang problema was it being or in the possession of the law enforcers at the time of the arrest kadto nga search warrant mo na nga gatan-awon pod. Naambot unsay mga lain pang mga kuskus balungos unya. Kadyot lang ha. O man naman din O abi na kung doon ako'y nasailuan. Kadyot lang ha. Kini nga itong gisgutan warrant of arrest. Ha? Dili ni search warrant.
lain po tong search warrant. Lain sabto. Mag-agaw lang ni sila og tagsa sa warrant of arrest unya search warrant. So ingon na karon ang kahimtang. In other words, dili basta-basta nga ang search warrant or warrant of arrest imo nang mabitbit or anytime makasecure ka nga ikaw pa mag-agni or mag-aaghat sa prosecutor nga, sir, isyuhi ko kan surveying nang kuan surveying nga mag-issue o mag-issue kay warrant. No. Let the prosecutor decide on that. Let the prosecutor make a recommendation for the issuance of the warrant of arrest after the investigation, whether there is a probable cause that the person must be arrested. Alright. Unsang orasa usually nga ma-serve ang warrant of arrest? Kaya na'y uban alas 12 unos kadlawon. Diba? Na ba? Ay butang talang ina mga sitwasyon nana ba. Tanaw na to ang mga requisitos. Ang warrant of arrest nagingon dito sa atong rules of court nga it must be served during daytime. Daytime sa tupaadlaw-adlawan. Pero ang dugang hubad sa daytime ubos na nga balaod part nag-ingon it must be from 6 in the morning up to 10 p.m. And that is the coverage, the definition of the daytime under the rules of court. Nga sa to pa pwede ka nga usually pag yung daytime alas 6 nga to sa alas 5 or alas 6 sa gabi daytime na no. Kini mo irog ni paingod dito sa alas 10 sa gabi. Sa to pa pwede ka dakpon alas 9:59 sa gabi. Katulog kag yung presuhan na. Ano man, makabutang ka ba na piyansa? Di ba? Pwede ka dakpon untop alas 10. Kay nag-ingon man ang daytime, 6 a.m. to 10 p.m. Pag-abot sa alas 10 sa tungang, man na tungang gabi, pag-abot sa untop alas 10 sa gabi, may naay manuktok nimo, no? Mga siguro alas 9:55. Pag-serve nimo exactly 10 o'clock, valid pa ang imong pag-serve sa warrant. Kay nag-ingon man nga daytime and it must be from 6 a.m. up to 10 p.m. So di ka kabutang piyansa bay? Oo, kay makatulog ka sa presuhan na. Di ba? Na okay lang kung dako imong sala, ay di ka man magdahom nga makapiyansa ka. Pero og gamay ang sala, makatulog ka gyapon sa presuhan. Ingon na ang magkahitabo. Law isab, no? Law isab. So, mo ning mga proseso, it's, I think, makatabang po ninyo diha. Ma-enlighten mo ba? Nga mo din ni ang proseso kung kining dakpunta. What time was the president sa nasod sa Pilipinas gidako? Di ko makaibaw. Daytime ba to? Daytime to, no? Oo. Daytime. Na amot lang kay na may mga abogado nila gatanaon nila ang mga technicalities. Ambot lang, no? Basta ako lang ang gisgutan part in relation to the importance of the issuance sa warrant of arrest. Now, karon kung pananglitan ang warrant of arrest na issue na sa korte, pero wala nila madakpi, kaya nakalayas na. Pwede ba nga ang pulis or mga dumadakop
huptan nila kanunay and all the time ang maong warrant nga gi-release or gi-issue sa judge? Ang tubag, no. Dili pwede. Kung panalitan gisugo ka, gikomisyon ka sa korte, gadakpan ni si, kinsa na po yung ngalan ato madaog-daog nini. O, Pedro. O, si Staring yapon Pedro da. O, dakpa si Pedro. Niya ang warrant. Okay? Niabot na lang og buwan, wala report nga nadakpan si Pedro. Unsay buhaton sa dumadakop? Ang buhaton sa dumadakop, kung dili nila madakpan si Pedro nga mo'y dakpunonon kay doon ay dako niya nga sala pananglitan. Within 10 days from the issuance of the warrant of arrest. Subli. Sulod sa napulo ka adlaw, human nga ma-issue ang warrant of arrest ni judge nga ipadakop si Pedro, pero wala si Pedro madakpi. Unsay buhaton sa mga pulis? Mo report siya og balik dito mismo sa korte. Judge kining sus. Nag-adto mis balay nila judge ba na nanira naman. Nya nibalhin naman kanog puyo. Oo. Na unya ga pandan mo na may tao pero di man si Pedro judge murag iya man siguro to nga pag umangkon kay daghan silang binuhi nga baboy god. O siguro ito'y gusog-usog laog sa baboy. Sa ito pas Pedro di gadakpan. So, 10 days after the issuance, ang pulis mubalik dito sa korte mag-report nga wa madakpi. Unsay baton sa judge? Ang judge will have to accommodate the report. Unya, mag-issue siya og lain nga alias, gitawgo na nig alias warrant of arrest. Matawag na siya alias warrant of arrest. Nga mao na to'y dala-dalaon niya. Dili na to pwedeng mag-ihap kapag napulo ka adlaw. Muna nga doon ay mga pangitabo, doon ay mga kaso nga makurat na lang sila nga natigulang na sila part, wanted, wa madakpi, pero niabot ang panahon tungod kay naa say pending warrant, pipila na katuig ang nakalabay, gadakpon yapon siya. So makurat na lang siya. Siya sabi na kong nalimtan ako. Madugay naman katutsip. Napa ba day? Naagay po yung warrant. Kaya nakakuha mo sila og alias warrant gikan mismo sa judge. Preso kay pong ka. Wa kagay mahimo na na. So, mo nang mga proseso, no? Lahi ni sa search warrant. Sa search warrant, next time ato nang hisgutan kung doon na patay igo-igo kapanahon kay mataas-taas man eh. No? So, ingon na ang sitwasyon. Usbon ako, kang digong, ang warrant of arrest dili to gikan sa korting lokal sa nasod sa Pilipinas. Gikan kato sa ICC nga kunuhay gipasa sa Interpol unya ang Interpol gitalo-taluan nga padala na dito sa Pilipinas. So gi-implementar kuno. Dili kuno kanya na naman si Digong gikalit man tuog biyahe pagpaingon ditong dapita sa Netherlands. Resulta sa warrant of arrest. Nga ingon pa nila naa, pero nag-ingon po ang mga abogado ni Digong, wala. Na ang mga technicality diha. Ato lang hutan unsay dugang mga development unya ni ana. Ha? O sige, kay niapatay oras, mga 8 minutos na dirita sa lain. Nga, parenti-parenti lang yapon ini. Dili ni siya warrant of arrest. Kung dili, ngadto mismo sa mga nakasala sa balaod.
Mao lang gyapon nakasala sa balaod. Kumon kay kini nga pangutana part. Kumon kay kaini. Lamang mura og pipila lang katao ang naibalo ni ini. That is why importante ang programa nato nga Nuda Veritas kay mutabang kini ninyo pag-inform o pag-educate. Pananglitan. Nakalapas kas balaod, gidakop ka. Gidakop ka ha? Gidetain ka. Ang pangutana, pila ba ka oras nga pwede ka i-detain? Ang tubag na na, mag-agad sa imuhang kasaypanan sa balaod. Kung panalitan light felonies, panalitan, violation lang sa unjust vexation, nakasupa ka sa balaod, light felony man na siya. Ang requirement sa balaod, nga katawgon nanto og dumduman na ninyo, 12-18-36. Unsa man ang 12-18-36? Ang 12-18-36, ang 12 hours, ang 18 hours, o diya ang 36 hours. Timan ina ha? Timan eh. Kung makayata ka sa balaod nga minor lamang, itawag og light offense or light felony, ma-detain ka lang sa kapulisan 12 hours. Gagmay nga mga kasaypanan nga imong na yatakan silbi. What about ang 18 hours? Ang 18 hours, gidakop ka. Pero dako-dako ang sala. Serious physical injuries. Dako-dako na. So kung gitawag og correctional penalty, ang correctional penalty nga musakop sa 18 hours nga detention na number of hours nga detention, moingon nga ni correctional penalty, labing minus ang akusado kon isumbong o guilty siya pananglitan, correctional penalty ang iyang itagana o pwede po siya i-detain kung correctional penalty 18 hours. Nanon sa makining correctional penalty? John, paminaw kay ba kung sigan imong mata diha og pagpaminaw. Interesting ka kini nga topic. Kung correctional penalty nagpasabot ka na 6 years, 1 year to 6 years nga imprisonment. Nga sa ato pa kung dire ka sa nadakop ka na kay sala nga matawag nato og correctional penalty, ang gahwat nimo, i-detain ka sa pulis 18 oras. During that hours, number of hours, kinanglan ang pulis kumplituhon niyang investigation. Kaya gidetain ko siya. Ato nang timanan na niyo kay kamo para ma-educate lagi mo. Oo, dili kay mag-istorya-istorya kamo naon sa napila bayahatag ni Clarix karong eleksyon. 15,000 lagi, 15,000. Oo. O yan, na-isgute. So, ingon na ng sitwasyon. Di ba ha? Kung ang sala nimo, gidakop ka sa pulis, ang sala nimo, ang tagana na nga silot mo abot o ang kundako-dako ang imong sala unya ang tagana nga silot gitawag og correctional penalty. Labing minus 1 year to 6 years na siya. So 18 oras. Human sa 18 oras makadiman ka na nga makagawas. In the same way, dito sa 12 hours nga gidetain ka, makadiman ka sa after 12 hours nga, sir, masumbong mo nini nako og di ko ninyo pagawson. Kay nahibaw ra ba ko sa balaod nini? Kay naminaw ko sa Nuda Veritas sa Radyo Ultra. O, di ba? Basig ko yawan pang pulis nini.
Okay, lain nga sitwasyon kay 12, 18 dirita sa 36 hours. Sa 36 hours nga detention, pag-detain, dagko na ni nga krimen. Murder. Dagko na nga krimen. Taas na lugar. Kay 36 hours good. Now, after 36 hours, nahuman ng investigation, mo demand ka gyud nga mo ipagawas ka. Nga naman, kay kung dili na nila buhaton, masumbong po ni sila. Arbitrary detention. Bantay mo nini, no? Kay kuan ni kining importante ninyo ning nga katungod. Kaya may baw mo nini. Dili magsiga inyong mata, ma-educate mo nining bahina. Unya at the same time ang kapulisan may akong pagtuo nga nibaw pud sila niini. Punay uban magpabuang-buang or kaha wa gyud mahibaw. Unsay may tabo, masumbong sila og arbitrary detention. 125 sa ato sa revised penal code. Muna nga gikinanglan gyud nga maghimo sila og waiver, ipapirma ang mga piniriso. Kung mo lapas og 12 hours, sa di pa mo lapas og 12 hours, ipapirma sila og waiver nga dili sila argibyado nga masubra ang oras kay wa pa mahuman ang investigation. Kung hapit na mga 18 hours, wa pa mahimo o makumpletong investigation, ipapirma na sab sila aron di sila mapreso ang pulis. Kay ma-charge unya sila og arbitrary detention. Gisobra na ang atong panahon. Alas 4 na nindot kaayong isgutan unta kini nga mga butanga, pero I'm looking forward nga pinagi sa gigahin natong oras sa pag-isgut ngayon inot pa sa bunta nga mga naminaw karon nakakaton bisan gamay, no? Kay libre ni nga pag-lecture diha kaninyo samtang nagasunod mo dinhi sa atong programa sa Nuda Veritas. Subli wa na tay igong panadugoras dinhi sa ato nga pagpanaguban. Pasalamat lang mi og ato basahon ang importante nga topic nga isgutan na ni Ma'am karong alas 6:30 antak na sa kagabion sa programang Kalipay nga Mulahutay. Malipayon ang kinabuhi sa tao nga nahigugma sa Ginoo. Ako balikon. Malipayon ang kinabuhi sa tao nga nahigugma sa Ginoo. 6:30 alas 6:30 ang takna sa kagabion. Inyong madungog na ang programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girly. Alright, agi pagpanamilit sa ngalan ni Marcan Payaw uban pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro, number 1 sa Padayong Pilipino Agas 1 member sa City Council sa Cagayan de Oro. Kami moingon makasalig ta sa Ginoo kay ang iyahang plano puro maayo. Daghang og maayong hapon kaninyong tanan. Hikalimti ayaw. Lingin o gatuyok baya ang kalibutan. Kung karon ikaw iyang gipasakitan, ugma siya na pod ang masakit.